Magandang umaga pong muli. Ako po si Tita V at tayo magbulay-bulay ng salita ng Diyos. Bago tayo magsimula, I encourage you to share this video to your friends and relatives, especially those who need Jesus Christ as their Lord and Savior. Your few minutes may help rescue a soul for God's greater glory. This is for God's kingdom. Let us pray. Father, we entrust to you your words. Speak to our hearts, and may your anointing be upon your servant. In Jesus' name, Amen. Sa 2 Kings chapter 7 verses 1 to 2, sabi sa verse 1, Then Elisha said, Listen to the word of the Lord. Thus says the Lord. Tomorrow, about this time, a measure of fine flour will be sold for a shekel, and 2 measures of barley for a shekel in the gate of Samaria. In Tagalog, Ikalawang Hari, chapter 7, verses 1 to 2. Sinabi ni Eliseo, Makinig kayo sa ipinasasabi ni Yahweh. Bukas sa ganitong oras, sa may pagpasok ng Samaria, ay makakabili ka ng 1 takal na pinong harina o 2 takal na cebada sa halagang 1 pirasong pilak. Makinig sa sinabi ng Diyos. Yun yung sinasabi ni Propeta Elisha. Nang panahon ng Old Testament ay gumagamit ang Diyos ng mga propeta upang dito mangusap at sabihin sa mga tao ang nais na sabihin ni Yahweh. Sa New Testament naman ay gumagamit ang Diyos ng kanyang mga disciples at mga apostles. Now, God can speak to us through the Bible and also through His people. Allow me to share to you this story. Medyo pinaikli ko lang siya para mas mabilis nating maunawaan. Nilagyan ko siya ng summary. No? Ito ay matatagpuan sa 2 Kings chapter 7. Ng mga panahon na to, may gera between Syria and Samaria. Ang Samaria is a city in Israel. Ito din yung panahon na sobrang tindi ng famine or tagutom sa Israel. Sinabi ng Diyos kay Propeta Elisha na sabihin sa hari ng Samaria or ng Israel that God will provide the food for Samaria. Ngunit yung opisyal ng hari, yung pinuno ng mga sundalo, ay di naniwala kay Elisha. Sabi niya, imposibleng mangyari yan. Kaya sa verse 12, ganito yung pagkakasabi. Sinabi ng opisyal na kanang kamay ng hari, hindi magkakatotoo iyang sinasabi mo kahit pabuksan ni Yahweh ang mga bintana ng langit. Sinabi ni Eliseo, makikita mong ito'y mangyayari bukas, ngunit hindi mo ito matitikman. Naku, may warning dun sa pinuno ng mga sundalo, no? Hindi niya raw matitikman yung provision ng Lord kasi hindi nga siya naniwala. Sa kasalukuyan naman ay may 4 ng mga panahon na yon, during the famine time in Samaria or Israel, merong 4 na may ketong. Ito yung, kasi nung panahon na yon, kapag may ketong ka, outcast ka sa society, hindi ka pwedeng makihalubilo sa kahit kaninong mga tao. Siyempre, wala na silang makain sa Samaria at gutom na itong 4, kaya naisipan nilang pumunta dun sa kampo ng mga Syrian soldiers. Pero kahit natatakot sila ay pumunta pa rin sila kasi naisip nila na anyway, hindi naman na tayo tanggap sa society para tayong patay na rin. Kung bigyan nila tayo ng pagkain, be it. Kung tayo ay patayin, be it, para matapos na yung hirap na nararanasan natin. Pero may isang himalang nangyari. Bago pa makarating ang 4 na lepers o yung may ketong sa kampo ng mga Syrians ay nagtakbuhan na ang mga Syrians. Bakit kaya? Kasi narinig nila na parang sinasalakay sila ng napakaraming sundalo na nakasakay sa mga karwahe at sa mga kabayo. Dahil narinig nila ang napakalakas, na yabag ng mga karwahe at ng mga sundalo na nilikha ng Diyos.
Subalit yabag lamang yon. Wala talaga. Pero dahil dito, nagtakbuhan ng mga Syrian soldiers at naiwan ang kanilang kampo na kung saan ay maraming pagkain na pwedeng pakinabangan nitong 4 na lepers or may ketong. Hindi makapaniwala ang 4 dahil nung pumasok sila dun sa kampo ng mga Syrian soldiers, ay wala silang makita ni isa ng mga sundalo. Kaya dali-dali silang kumain at nagpakabusog. Pero naisip nila, parang dapat nating sabihin ito sa Samaria. Kaya't dali-dali rin silang pumunta sa may gate ng Samaria at sinabi doon sa pinuno ng sundalo na mayroong pagkain doon sa Syrian camp, sa camp ng mga Syrian soldiers at wala na doon ang mga sundalo. Ngunit alam niyo ba kung ano ang naging unang reaksyon ng hari at ng pinuno ng mga sundalo? Naisip nila na baka ito ay trap sa kanila para sila ay mahuli. Pero until finally they found out na totoo yung sinasabi ng 4 na lepers. At dahil dito, nagpunta nga ang mga Israelita, ang mga sundalo doon ng Samaria, doon sa Syrian camp at kumuha ng kani-kaniyang mga pagkain at mapapakinabangan. Itong isang himala na ginawa ng Diyos sa kanila kung paano provide ng Diyos ang kanilang pagkain. At ito ay malinaw na sinabi ng Diyos or ni Yahweh kay Elisha na i-provide ng God ang kanilang pagkain noong panahon ng famine. Grabe ang tagutom dito. Naranasan nila ito dahil sa mga kasalanang ginagawa ng mga Israelitas. But sa kabila ng lahat, nandun pa rin ang pagmamahal ng Diyos. God still provided food for them. No? Pero totoo rin ang nangyari doon sa pinuno ng mga sundalo. Hindi niya nga natikman ang pagkain na provide ng Diyos. Sapagkat nung nagmamadali na ang mga Israelitas na pumunta sa Syrian camp, ay natapakan itong sundalo hanggang sa siya ay namatay. Dahil siya nga ay nagbabantay doon sa gate. Ano ang dapat nating tandaan? Ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako. Kailanman ay di nagsinungaling ang Diyos. Kapatid, malalaman mo lamang ang pangako ng Diyos kung ikaw ay nagbabasa ng Biblia, sapagkat ang Diyos ay mangungusap sa atin sa pamamagitan ng salita niya sa Biblia. Subalit mauunawaan mo rin lamang kung ano ang sinasabi sa salita ng Diyos kung ikaw ay mayroong personal na relasyon kay Hesukristo. Sapagkat ang banal na Espiritu ang mangunguna sa atin the moment we accepted Christ as our Lord and Savior. Sabi nga sa Revelation 3:20, gusto ng Diyos na pumasok sa ating buhay, kumakatok siya. Kung hindi mo pa pinapasok si Kristo sa iyong buhay para siya yung maging master ng iyong buhay, siya yung manguna sa iyo, gawin mong panalangin yung panalangin ng pagtanggap na ilalagay ko sa comment section. Gawin mo ito ngayon, kapatid, kasi hindi natin hawak kung ano ang bukas or kung ano ang mamaya. Baka huli na ang lahat. Kung ikaw naman, kapatid, ay meron ng Kristo sa iyong puso, pinapasok mo na siya dyan. Pero sa kasalukuyan, hindi pa rin siya yung master ng iyong buhay. Hindi pa rin siya yung nakaupo sa trono ng iyong buhay. Huwag mong sayangin, kaibigan, kapatid, ang masaganang buhay na dinisenyo ng Diyos o inihanda ng Diyos para sa atin. Hayaan natin na ang Diyos, si Hesukristo, ang manguna sa ating buhay, sa lahat ng ating ginagawa sa araw-araw. Let us continue to trust the Lord. Kahit may mga challenges, tandaan natin, ang Diyos ay tumutupad sa kanyang mga pangako. At totoo na napakaraming promises ang God sa Biblia. Basahin mo lang ito, kaibigan at kapatid. Let us pray. Panginoon, salamat sa iyong mga pangako.
ng masaganang buhay. Salamat sa iyong pagmamahal sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makinig sa iyo sa lahat ng sandali ng aming buhay at magbasa ng Biblia sa araw-araw. Salamat o Diyos, ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga pong muli. Love and prayers, Tita V. God bless everyone.